Shalom alinoy alkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Kiin ano'y kulim lasot dabar ni gidaimit ilabi adaimit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ang mga Kristiyano ay nangangaral ng isang mali o piking pagsisisi dahil hindi nila itinuturo sa mga tao kung ano talaga ang kasalanan. Na ang kasalanan ay ang paglabag sa mga utos ng Diyos. Hindi nila itinuturo yan. Kaya hindi nila pinagsisisihan ang kanilang mga pagsuway o mga paglabag sa mga utos ng Diyos. Kaya patuloy pa rin silang lumalabag sa Syabat at patuloy pa rin silang kumakain sa mga maruruming bagay tulad ng baboy at iba pa, na iyon sana ang dapat nilang pagsisisihan at ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyos. At pagkatapos ang mga bisyo tulad ng pagsusugal, pagkalasinggo, pagka-drug addict, pangbababae, at iba pang mga bisyo. Ang tamang pagsisisi ay naunawaan mo kung ano ang iyong kasalanan sa Diyos. At iyon ang dapat mong pagsisisihan. Ngayon, ano ang kasalanan ng tao laban sa Diyos? Unang-una, ang paglabag niya sa mga utos at sa mga batas ng Diyos. Dahil ang tunay na kasalanan ng tao ay ang paglabag sa mga utos ng Diyos. Ayon dito sa unang Juan 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ano raw ang kasalanan, mga kapatid? Ang paglabag sa kautusan ng Diyos. So diyan tayo nagkakasala dahil linabag natin ang mga kautusan ng Diyos. Kaya kayong mga Kristiyano na patuloy pa rin lumalabag sa mga utos ng Diyos ay nananatili pa rin makasalanan. Dahil ang kasalanan ay ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Anong utos ang nilalabag ninyo, mga Kristiyano? Unang-una ay ang Syabat. Pangalawa, ang pagkain ninyo sa mga maruruming bagay tulad ng baboy at iba pa. At iyan ang dapat ninyong pagsisisihan. Maganda na sana ang buhay ninyo, mga Kristiyano. Maganda na sanang tingnan na wala na kayong mga bisyo. Hindi na kayo nagsusugal, hindi na mga lasinggo, hindi na nang bababae, hindi na nag-aadik, hindi na nagnanakaw, hindi na nananalig sa mga agimat o sa mga anting-anting. Pero ano ang kulang ninyo? Ang hindi ninyo pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang hindi ninyo pagsunod sa Syabat, yun ang kulang ninyo. At ang patuloy ninyong pagkain sa mga maruruming bagay tulad ng baboy at iba pa. Yun ang kulang ninyo, mga Kristiyano. At ang Sunday pa rin ang na inuutos ni Constantino ang inyong sinusunod. Yan ang mali ninyo, yan ang kulang. Kaya hindi tunay ang pagsisisi ninyo dahil patuloy pa rin ninyong nilalabag ang mga kautusan ng Diyos. Ayon dito sa Roma 4:15, balikan natin ang 1 Juan 3:4, ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ayon naman dito sa Roma 4:15, ang kautusan ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Sino ang lumalabag, mga kapatid? Ang mga Kristiyano na hindi sumusunod sa Syabat. At yaong mga taong kumakain ng baboy at iba pang bagay na marurumi. Sila ang lumalabag sa kautusan ng Diyos. At ano ang sabi ni Apostol Pablo? Nagdadala ng puot ng Diyos ang mga kautusan sa mga taong lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Ang ibig sabihin na kung walang kautusan, wala ring kasalanan. Ano ang kasalanan? Ang paglabag sa kautusan.
Ibig sabihin na hanggang ngayon ay mayroon pa rin kautusan dahil marami ang lumalabag. Kung walang kautusan, ay wala ring kasalanan. Yon ang paliwanag dito sa banal na aklat. Pero ano ang sinabi ng mga pastor ngayon? Ano ang turo ng mga pastor ngayon? Wala na raw ang kautusan. Ngayon, sabi nila. Dahil nasa grasya na raw tayo ngayon. Kung ganon, bakit nangangaral pa kayo tungkol sa pagsisisi? Ano ba ang kasalanan ng mga tao? Saan sila nagkakasala? Na kung walang kautusan, ay wala ring kasalanan, ayon kay Apostol Pablo. Malinaw na nagsisinungaling kayong mga pastor. Dahil kayo mismo ay nagsisisi din. So, ibig sabihin na may mga kasalanan din kayo. At kung inamin ninyo na may kasalanan din kayo, malinaw na may mga batas o mga utos kayong nilalabag. At iyan ang mga kautusan ng Diyos. Kaya, yung sinabi ninyo, mga pastor, na wala na ang mga kautusan dahil nasa grasya na tayo, ay isang malaking kasinungalingan ho yan. Dahil ang mga konsensya ninyo mismo at ang Biblia ay nagsasabi na mayroon talagang kautusan ang Diyos na nananatili hanggang ngayon na dapat nating tuparin. At ano ito? Ito ay ang Shabbat, mga kapatid, ang Shabbat ng Diyos. Yon ang palatandaan na walang katapusan. So, hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, B'Shem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matef Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, B'Shem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.